Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Ang tema natin sa linggong ito, ika-16 na linggo sa karaniwang panahon, at batay sa ating narinig na Ebanghelyo, ayon kay San Marcos sa Kabanata 6, talata 30 hanggang 34, ay ang pagtugon sa panawagan ng gampanin, tungkulin, paglilingkod, the call of love. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, humantong sa matinding pagkapagod si Jesus at ang kanyang mga alagad dahil sa maraming linggo ng pagtuturo sa mga tao, pagpapagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman, at pagpapalayas ng masamang espiritu sa inaalihan nito. At sabi nga sa Marcos 6, talata 31, hindi man lang magawang makakain ni Jesus at ng mga alagad. They could not even eat in peace. Kailangan nila ng kaunting pahinga. Pahinga sapagkat pagod ang katawan. Nagpasya si Jesus kasama ng kanyang mga alagad na magtungo sa isang ilang na puok upang doon ay makapagpahinga. Pero hindi ito nangyari sapagkat sa pupuntahan nila, naunahan pa sila ng napakaraming tao. Isipin nyo na lang kapag minabalitaan ka, ay, meron doong healing. May tao doon na gifted, nagpapagaling. Di ba ang tendency sa atin, mauna pa tayo doon mismong sa magpapagaling. Dagsa ang mga tao, punta doon sa lugar. At iyon ang tagpo. Kaya hindi nangyari. Para bagang ang mga tao na ito sa narinig nating tagpo sa Ebanghelyo, ayon kay San Marcos, napaka-merciless. Wala namang pakundangan. Wala namang habag. Gusto nang magpahinga ni Jesus at ng mga alagad. Gusto pa nilang nakawin ang oras na makapagpahinga sana ang Panginoon. Pero, ang mas nakita ni Jesus dito, ang mga taong ito'y parang mga tupang walang pastol. Kaya ang naging pagtugon ni Jesus sa pangangailangan ng maraming tao, muli pagtuturo sa kanila, pagpapagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman. Iyon ay ang magandang lesson na ibinigay ni Jesus para sa mga apostoles, para sa mga alagad. An eloquent lesson for them. Sapagkat darating din ang araw at mauunawaan ng mga alagad itong ginawa ni Jesus, na isang tabi ang makapagpahinga sapagkat narito na ang pangangailangan ng maraming tao. Haharapin din ng mga alagad ang parehas na sitwasyon. Ang tumugon sa pangangailangan ng mga tao. It is also an eloquent lesson for all of us, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakagandang paalala sa ating lahat. Sapagkat sinasabi nga, real love knows only one right, to spend all his energies for the sake of others. Ang guguling ko ang lahat ng lakas para sa kapakanan ng tao, para sa pangangailangan ng kapwa natin. Huwag nating ilalayo ang ating sarili.
Tingnan natin yung mga tatay at nanay. Maraming mga sleepless nights kayong mga tatay at nanay. O palakpakan natin ang mga tatay at nanay. Di ba? Nandyan po ang kanilang pagsubaybay sa mga anak. Simula doon sa pagluwal ng nanay, doon sa kanyang anak, sa supling. Unti-unti, dahan-dahan, nandun yung kanyang mahalagang gampanin ng may pagmamahal para sa kapakanan ng anak. Hanggang sa ito'y mapalaki, mapag-aral, mabigyan ng magandang buhay. Yan ang larawan ni Jesus. Larawan at buhay na larawan ni Jesus. Ang mapagmalasakit na pastol. Mga doktor, lalo na ng kasagsagan ng pandemya, ng COVID-19 sa ating bansa, makita nyo, wala na ring oras para sa sarili. Marami na ring mga manggagamot, mga nurses, sa mga ospital sa bansa, na nag-alay din ng buhay upang makasagip ng buhay ng kapwa, upang mapagaling ang marami. Mga guro, meron bang kapahingahan? May mga guro nga, Ate Elisa, hindi na nakapag-asawa. Bakit? Sobrang pagbibigay ng sarili para sa kapakanan ng mga estudyante, ng mga kabataang nangangailangan ng paggabay. Hindi lang para maturuan ng maraming bagay, kundi magabayan. At sa hamon ng panahon, dahil sa maraming mga broken homes, di ba? Ay kasama pa rin ang pagiging nanay, pagiging tatay ng mga guro sa mga anak. Pag pumapasok na yung tinatawag nating intervention. Sabagat yung intervention, madalas iniaasa lang ba sa guidance counselor? Ito ang kinakaharap ng mga estudyante. Bakit hindi maunawaan ang kanilang pagkilos, ang kanilang pag-uugali? Dahil na rin sa pangangailangan ng pamilya, kinakailangang lumayo ang magulang, isa sa kanila o dalawang magulang tutungo sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang edukasyon at kinabukasan ng kanilang mga anak. Nandun ang Jesus sa ating mga magulang, sa mga nanay at tatay. At lahat, ang bawat isa sa atin may gampanin. Ang panawagan sa atin na tumugon katulad ni Jesus. Ang mahabaging Jesus sa katauhan ng marami sa atin, sa inyo. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Kayo, kami, tayong lahat. Yung pagmamahal, yun ang mahalaga. Yung element of love sa ating pagiging katulad ni Jesus, maging mahabagin sa pangangailangan ng ating kapwa. Amen.